Yung Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Yo guys, good morning. Good morning mga par. So yun, pasok ulit tayo sa trabaho. Walking ulit tayo mga par, no? Yun. Update lang pala sa ano ko mga par, no? Hindi pa rin naayos yung ating machine. Ginagawa pa rin, maintenance. So doon pa rin ako doon sa gumagawa doon sa bago kong ano, assignment. Yung bago kong machine na hawak. Yan o. Shout out sa lahat ng ating mga solid na sumusuporta, no? Lalong lalo Ate Susan Moreno. Shout out po. And nagbibigay palagi sa atin ng tips and mga payo yan sa Ate Susan. Shout out din sa ating kaibigan, ano? Si Sir Ali and Ate Marian. Lagi natin ano yan, kasama pag weekends. And shout out din kay Manager Rainier at kay Ate Lubim. Yun. Kamusta kayo? And sana makapag-banding tayo bago lumamig. Kahit tayo nila Sir Ali. Yun guys, pag-uusapan pala natin ngayon yung napansin ko rito sa Canada, no? After 5 months, April, May, June, July, August, September, 5 months mga par. Yun yung mga napansin ko dito sa Canada mga par, after 5 months. So yun, dito natin ituloy ang ating kwentuhan mga par, no? Nag-time in muna ako. Makaligtaan natin eh. Maganda na yung naka-time in na. Yan. So yun, no? Yung napansin ko dito mga pare, no? Ibang iba talaga sa atin sa Pilipinas. Hindi man sa pag-ano, pero syempre wala tayong ibang pagkukumparahan kundi ang ating bansa, no? Pilipinas. Yan, pagdating ko dito mga par, napansin ko agad yung talagang walang traffic. Kahit nasa ano kami, yung sa airport pa, hindi masyadong traffic. Hindi ka tulad talaga sa atin. And yun, ano naman yun, kasi medyo yun nga, first world country to. Yung atin is di ba, malayo. Pero yun, yung mga napansin ko lang mga par, no? And then marami silang park dito mga par. Every yung mga bahay-bahay o mga community, yung mga ano bang tawag dyan? Ang tawag ko bang subdivision yan? Or mga townhouses, mayroon talagang mga park na malapit. Pag i-search mo nga mga par, no, sa Google Map, maraming park mga par. So marami kang pwedeng tambayan. So mamimili ka lang mga par kung saan yung malapit sa'yo or kung saan mo gusto. Meron ding mga park na magaganda, yung malalaki talaga. Kaya lang siyempre medyo baka malayo sa lugar mo. Pero yung park nila dito mga par is yun, maganda rin tambayan. Pwede rin makapag walking and then sumawag biking pagka ganitong summer. Pwede rin, marami rin. Yung napuntahan pala namin mga par, no, yung nakaraan sa Lakeshore, yung ano, malaking ano yun, parang park. Mayroon silang trail, pwede ka mag trail doon. May nagbabiking din ako nakikita. Tapos yun, may nag-ano rin, nag-iihaw-ihaw, camping. Ayun, yung camping hindi ko lang alam mga par. Pero may nakita ako nun, may dala silang ihawan eh. Ihaw-ihaw sila. And yun. And isa pang napansin ko mga pare, no? Mga tao dito is halos lahat naka-iPhone.
So napansin ko pag sumakay ako ng bus, talagang halos bira lang yung hindi naka-iPhone mga par. Yan dahil nga mabilis kumuha dito mga par, pag may trabaho ka lang kahit minimum wage ka, basta may ID ka, makakakuha ka nun mga par. Siyempre may trabaho ka, yun, madali makakuha. Hindi tulad sa atin pag minimum wage ka lang mga par, pumunta ka sa mga ano ng plan, wala, hindi ka aprobahan mga par. Pag iPhone, malabo ka makakuha nun. Kung nakakuha lang nun yung medyo malaki yung sweldo, syempre ano yung plan, check nila kung may kakayanan ka magbayad. So sa atin mahirap, pero dito mga par madali lang. And yun nga yung opportunity mga par, no, na pwede ka magtrabaho hanggat kaya mo. Kumbaga sa akin mga par, no, sa akin na lang, naka open work permit ako. Yan, pwede ako, only ako mga par, unlimited, and kahit saan ako pwede magtrabaho, pwede mag-apply. And yun, depende na lang sa katawan mo kung kaya mo. Sa akin naman ay itong trabaho kasi ito full time to, umaga hanggang hapon. And pinag-iisipan ko rin pala yung Sabado Linggo or Sabado lang kung part time ba tayo, depende sa schedule mga par. Kasi sa ano ko kasi ngayon medyo mahirap ang mga par, no, kasi puro pares pa nag-aaral yung asawa at saka anak ko. Siyempre kailangan nila ako mga par, lalo na yung siyempre minsan pag baka hindi masundo ng asawa ko, kaya yun, hindi ako pwedeng puro trabaho na lang mga par, kasi tatlo lang naman kami dito mga par, wala kaming asahang iba. So kung hindi makaano yung asawa ko kasi pumapasok din, walang iba kundi ako mga par. O kung magpa part time ako, baka yun, mahirapan nga mga par, no? Tulad nga nung ngayong Friday ba, Friday may meeting sa Inday sa school. So yung asawa ko mga par is hindi makaka-attend, and ako ang attend mga par, no? Kasi yung asawa ko rin is maraming ginagawa sa school, marami ng mga assignments. Kaya yun, talagang ano lang itong mga par, sabi nga nila teamwork. Ibabalanse mo yung yung oras mo, hindi lang puro trabaho, kasi siyempre kailangan ka rin ng pamilya mo. And yun nga, sa ano ko lang yung mga par, no? Sa akin lang, sa sarili lang namin yung mga par, no? Gusto ko na yun nga, nakakasama ko rin sila tuwing weekends, nakakabanding ko rin sila tuwing weekends. Yun yung gusto ko mga par, kasi matagal din akong nawala. And yun na lang yung pambawi ko sa tagal kong nawala mga par sa kanila, no? Dahil nga doon sa trabaho natin, pagbabarko natin noon, lagi tayong wala. So most of the time wala tayo sa pamilya natin mga par. Yun nga, uwi lang tayo, magbakasyon ng ilang buwan, and then alis na naman. So itong opportunity na to mga par, no, malaking bagay ito sa akin, and malaking pagbabago talaga sa buhay ko, sa pagtatrabaho ko mga par. Kasi bigla akong, kumbaga, tawagin natin parang nabuhayan ako na yun, na kasama ko sila araw-araw. So yun, kaya nag-enjoy ako mga par. Kaya yun nga, kahit anong pagsubok na ipato sa atin, kakayanin natin yan mga par, dahil galing tayo sa, diba, galing tayo sa pinakamahirap na sitwasyon. Sa tingin ko lang, para sa akin, ang pagbabarko ay napakahirap po. Parang wala kang pamilya. Ang pamilya mo is yung barko. So yun, although nagpapadala ka nga ng pera, yun, parang wala ka nga, halos wala ka.
Kung sa ano nga, para kang sundalo eh. Wala ka halos lahat ng masasayang araw nila. Swerte mo na kung nandoon ka mga pare, no? So yun, mabalik tayo sa mga napansin natin dito sa Canada mga pare, no? Yung transportation nila, yung sa bus, yun, maganda mga pare. Yung sa TTC tsaka sa Go Bus, mayroon sila dito eh, sa Ontario or sa Scarborough. Nakasakay na rin ako ng Viva na bus mga pare, no? Sa region, York region yan, maganda rin. Yun, TTC nga, tsaka yung ano ba, Go Bus, yung sinasakyan ko lagi papasok mga pare. And then nakasakay na rin ako ng train ng TTC. Yun, ayos din, napaka ganda ng train din nila. Tsaka yung Go Transit din mga pare, yung train, Go Train. Kasakay na rin kami nung pumunta kami nung CN Tower. So yun, no, yung transportation nila mga pare, isa rin yun, maganda yung transport nila dito. And yun nga, pagka nandito ka sa cities, madali ka lang ano, no, papunta-punta ka sa ano, may apps ng bus and train mga pare, no. Kung dito sa amin, ang sa akin City Mapper. So dito ko tinitingnan ang schedule ng bus, kung anong oras siya darating and kung ilang stop siya. So dito ako nagbabase mga pare, pati yung Go Train, tsaka yung TTC na train din, dito ko tinitingnan. Nandito lahat, oras, yung kung saan yung ruta, kung anong number, yun, dito lahat mga par. Kaya yun, madali lang. And syempre walang pila mga par, no, sa train. Talagang tuloy-tuloy ka rin. Kaya lang, yun nga, habulin mo yung oras, kung anong oras mga par, habulin mo siya kasi talagang aalis yan, kasi oras-oras sila dito eh. Tulad ng bus, pag huminto yan mga par, seconds lang yan eh. Seconds to 1 minute lang yan mga par, aalis na yan. Kaya pag malapit ka, pag nakahinto na siya or papunta na siya, takbuhin mo na talaga. Halos naman lahat dito yan ang ginagawa mga par, takbo para makasakay ka, kasi hindi ka hintayin yan, iwanan ka talaga niya. Yun. Isa pa sa napansin ko dito mga pares, yun nga, madaling kumuha ng sasakyan. Maraming sasakyan mga par na mga segunda mano no? Yung iba mga par na talagang may lisensya na galing Pilipinas and may pera naman, bumibili agad sila ng sasakyan mga par, na second hand. Marami dito mga par, no? So ang lang, mamimili ka lang kung talagang goods ba, o kailangan din meron kang kakilala na marunong tumingin para wala kang magiging problema mga par, kasi minsan hindi natin may iwasan, mabibili mo yung, diba? Tulad ko mga par, wala akong alam talaga sa sasakyan. So kung sakaling bibili ako ng second hand, ay talagang maghahanap din ako ng marunong tumingin kahit paano na makina mga pare, no? Kasi mahirap pag natirikan, lalo pag winter mga par, nako, yari tayo dyan. Yun, swerte yung mga par, no? Swerte yung pumunta rito na mayroon na extra budget and then may lisensya na mga par. Kaya yun, pwede sila mag-drive, pwede silang kumuha. Kaya nga nung pinsan ko nasa Edmonton mga pare, no? Yung pinsan ko dyan sa Edmonton, shout out Matso, shout out. Yan si Jay Salvador, no? And family niya sa Edmonton. So pagdating nila dito mga par, mga ilang buwan lang ba yun o wala pa, nakakuha agad sila ng sasakyan doon sa kakilala rin nila doon mga pare, no? Parang inano sa kanila. So yun, kasi doon banda mga par, malamig talaga and kailangan mo talaga ng sasakyan doon sa lugar nila. So dito naman, kailangan mo rin talaga rin ng sasakyan eh. Yun nga, sabi nila necessity na yung sasakyan, hindi na luxury. Kasi pag taglamig mga par, no, yung kailangan. Pero yun nga sa atin,
wala pa kasi wala pa naman tayong lisensya mga par, una. And then wala pa rin tayong budget dyan sa kuha ng sasakyan. So syempre kukuha mo tayong lisensya, sakto rin. Nagre-review na ako ng G1, and pag nakakuha ako ng G1 mga par, after 8 months or 1 year pwede na ako mag G2, o di sakto pa yan next year. Kumbaga makakapag ipon pa tayo, or makakapag-isip tayo kung kuha ba tayo mga par, no? Kung kakayanin, syempre kung kaya ng budget natin bayaran, kasi hindi rin basta-basta yan mga par pag kumuha ng sasakyan. Mayroon ding bi-weekly, saka may insurance pa, tapos may maintenance pa kung second hand ang kukunin mo, diba? Pero yun, babalansehin natin mga par. Kung kakayanin naman, why not, diba? Mas maganda may sasakyan kasi magagamit din natin. Pero kung hindi kakayanin mga par sa budget, kung mahirapan tayo, wag natin subukan, kasi wag natin ipilit pala, kasi mahirapan din tayo. Hindi tayo makapag-enjoy dito mga par. And syempre yung status natin hindi pa naman talaga wala pa naman tayong status mga par, no? Kumbaga temporary pa lang tayo. So babalansin din natin. Tingnan natin yung takbo ng panahon mga par. So yun lang ang mga nakikita kong mga par, no? Kasi kapag ipinilit mo kasi yung talagang luho ka ng luho, yung ano bang tawag doon, yung mga gusto mo na talagang pwede namang hindi, yung pwede namang gawa ng paraan, tulad ng yung iba dito mga pare, no? Matatagal na dito yung iba pero wala silang sasakyan, nagko-commute sila kasi ang dahilan nila yun nga is pwede naman mag-commute, and yun, libre pa. Hindi naman libre, yung may bayad, pero yung baga hindi katulad ng nagbabayad ka ng sasakyan, diba? Yun ang gusto rin nila. So nagko-commute lang sila, kasi yung dito sa amin mga par, sa Toronto naman or dito sa Scarborough, marami namang bus. So pwede kang mag-commute talaga. Iba-iba yung mga par, yung iba, pero halos karamihan kumuha talaga ng sasakyan, kasi mahirap kasi pag sawit ka. Pero yun nga, kung kaya mo naman magtiis o kaya mo namang mag-commute na lang, choice mo yun mga par. So yun, tuloy natin kwentuhan mamaya mga par, kasi papasok na tayo. Magbibis pa tayo para makapag-relax pa tayo. And yun, shoutout yung Spot Pinoy pala na yung meet and greet nila, October 4 and 5 sa Calgary mga par. So yun, Friday and Saturday yun mga par, and then sa Sunday daw, kasi napanood ko doon sa live nila, sa Sunday daw is yung gagala sila sa bump. Nandun kasama sila sila Sir Inag, saka Alwin and Emma, saka malamang mayroon pa mga ibang kababayan natin, saka mga vloggers na pupunta niyan. So yun, magsasama-sama sila. Masaya mga pare, no? Kung malapit lang sana, hindi natin papalampasin, pupuntahan natin yan mga pare. Pero yun, unfortunately malayo, and kailangan natin ng budget dyan mga pare, no? And yan nga, isa sa problema, wala pa tayong budget pagdating sa mga ganyan. So hopefully soon magkakaroon din tayo mga pare, and yan, makapasyal tayo, makaikot tayo dito sa Canada. Kasi yun nga, sabi ko nga, temporary pa lang tayo, and wala pa tayong kasiguraduhan din dito na makapag-stay. So sulitin na natin mga pare, no? Parang pasyalan na natin para yun, kung sakaling hindi swertehin, di ba? At least nakaikot tayo kahit papaano. So yun lang mga par. Good morning, and tuloy natin mamaya ang kwentuhan. Peace out. So yun na mga par, no? Bawat natin sa trabaho, pauwi na tayo. Yun nga, may nag-comment sa atin mga par, si Mr. Rodrigo, ganda ng pangalan.
bigasin. So shoutout sa'yo, Bossing Rodrigo, shoutout. Ayun, sinabi niya na doon sa comments na ano, wait lang, basahin ko para hindi tayo magkamali mga par. Dito yun eh. Yan. Yun, sabi niya mga par, overnight you have memorized immigration policy. And may isa pa siyang comments. Bigla kang naging journalist vlogger. Another spin to attract TFW or to make consultant agency to Canada. Happy. Hindi ko maintindihan mga par yung pangalang comments, no? Kaya yun nga, doon sa sinabi niya na na-memorize ko ba yung ano, English kasi. Na-memorize ko ba yung immigration policy? Hindi po, no? Hindi po tayo nag-ano ng, wala po akong sinabi na immigration ano tayo. Yun, disclaimer lang. Yun lang ay aking mga nababasa. Saka yung mga experience ko lang dito. So may nag-comment sa akin na nangingi ng payo. So binigay ko yung payo ko. Yun yung the best para sa akin. Opinion ko lang. Hindi po ako immigration consultant. Disclaimer lang po. So yun yung kay Rodrigo. Shout out. Yun, good morning mga par, no? Hindi na rin nakapagpaalam kahapon mga par sa vlog natin kasi may pinuntahan tayo mga par, curriculum night na Inday. So may meeting na ginawa doon, kita-kita na yung mga parents. So yun, maraming salamat mga par, shoutout sa lahat ng solid na sumusuporta. And yun, yung palaging sumuporta sa ating vlog, maraming salamat po. And yun, road to 1K na pala tayo mga pare, no? Salamat sa mga suporta nyo. And syempre nakakatabala ng puso mga pare kasi medyo dumadami na nga tayo mga pare, no? Kaya medyo ginaganahan din akong mag-vlog o makapag-share mga pare sa ating mga kababayan. And yung mga aspiring mga pare, no? Pupunta pa rito. And sana makatulong tayo and makapagbigay tayo ng mga tips. And yun nga, kung saan naabot ang video na to mga par, kung napanood nila o napanood yung mga par, may mga tanong kayo mga par, paki-comments lang down below para mapag-usapan natin. Kasi kung hindi ko rin yan alam mga par, tatanong ko rin sa mga matatagal dito. Kasi may mga kaibigan din naman tayo dito matatagal mga par. So pwede tayo magtanong din sa kanila kung hindi natin masagot ang mga tanong. So yun na mga par. Good morning. Dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga para, and we'll see you on the next one. Bye. Peace out.